Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong mga pahayag ni former NEDA Secretary Sulita Winnie Monsud, Professor Winnie Monsud. Interview niya sa ANC at pag-usapan yung mga pahayag ni Senator Lacson na wala daw kinalaman ang Pangulong Marcos Jr. doon sa 100 billion budget insertion at hindi siya nakatanggap ng kickbacks. So ito, former NEDA Secretary Winnie Monsud expressed strong skepticism and disbelief. Hindi siya maniwala regarding Senator Ping Lacson's claim that President Marcos Jr. was unaware of the alleged 100 billion budget insertion and did not receive kickbacks. Okay? So, Professor Monsud stated that Lacson's assertion made the president appear incompetent or stupid. Ay nako, ginawang incompetent, walang silbi, stupido. For being unaware of the actions of his own undersecretaries, especially concerning such a massive amount of money. So ito yung mga puntos ni Professor Winnie Monsud. 1. Implausibility of ignorance. Monsud found it unbelievable that the president would be completely ignorant of the operations of high-level officials, specifically former PLLO Undersecretary Adrian Bersamin and DepEd Undersecretary Traigib Olaybar under his administration, especially when billions of pesos were involved. Ito, yung sinasabi ko palagi, yung court of public opinion. Monsud emphasized that the public could decide on the believability, kapani-paniwala, of Lacson's explanations, suggesting it was a matter of public judgment. Correct. Tayo ng mga taong bayan ang magtimbang-timbang sa pahayag ni Senator Lacson. Basta sabi niya, walang kinalaman ng Pangulo dito. Hindi siya naka-receive ng kickbacks. Kaya tuloy, pinaghihinalaan siya na spokesperson ng Pangulo. Meet Dino Palace Spokes Pinky Castro, ganon ang mga post na nababasa ko. So, paniwalaan nyo ba si Lacson? Ako hindi. Salamat at nagsalita si Professor Winnie Monsud na unbelievable. Kung totoo man na wala siyang kinalaman, talagang incompetent siya at stupid. Ganon lang yun. Dalawa lang yan. Okay, need for truth and accountability. Monsud called for the full truth to come out, stressing that knowing the truth is better for the country and that those involved in corruption should face consequences. Sabi ni bagong AS Rap Recto, the president is meeting head-on itong mga issues na ito at nagkakaroon na daw ng reformation within, paglilinis sa loob. At nag-volunteer na ang Pangulo na magiging whistleblower. Papangalanan na daw ng Pangulo ang mga masterminds ng korupsyon. Ako, hindi ko na kailangang marinig yung sasabihin ng Pangulo dahil alam ko na ang mga mastermind. Taong bayan, hindi naman otso-otso. Social media ngayon, dami mong sources na information. Alam na! Tapos, papangalanan pa daw. Nagpapatawa naman itong sa UAS recto na ito na
papangalanan ang mga masterminds. At sasampahan na daw ng kaso. At least, in fairness, sa administrasyong ito, lalo na sa ombudsman, nagsampa na ng kaso. At I don't know yung mga ibang nasampahan, ang inuna nila is si former Congressman Saldico. Expected na yan. Kaya lang, naunahan sila ni Saldico. Nabasa ni Saldico ang galaw ng administrasyon na siya lang ang iipitin, siya lang ang kakasuhan. Kaya inuna nila nagsalita. Binulgar ang katotohanan, alam niya. At nakonperma ngayon, mismo si Senator Lacson, kinumpirma niya, totoo yung aligasyon ni Saldico na nagkaroon ng insertion na 100 billion. Kaya lang, yun nga yung sabi niya na, hindi alam yan ng Pangulo. At hindi siya nakatanggap ng kickbacks. Grabing depensa. Of all the senators, opinion, observation ko lang ito. Siya lang ang nagsasalita defending the president. Bakit kaya? Di ba magkalaban sila noong 2022 sa presidential election? Kaya tuloy yung napakataas ng respeto ko paghanga ko kay Senator Lacson noong una. Kasi yung kanyang public service record as police, to me, okay naman eh. Lalo na yung as a senator, yung kanyang anti-corruption o yung anti-pork barrel advocacy. Nakakabilib. Kaya lang nagtataka ako ngayon, biglang nagbago ang kanyang mga pananaw. Lalo na yung tinawag niya si Senator Amy na para kang hindi Pilipino. Anyway, kanya-kanya tayong opinion. Yan ang tingin niya, parang hindi Pilipino si Senator Amy dahil sinabi niya ang katotohanan tungkol sa kapatid niya. Pananaw niya yun. Hindi ako sang-ayon sa pananaw ni Senator Lacson. Mas maka-Pilipino yung ginawa ni Senator Amy. Dahil inuna niya ang bansa, inuna niya ang taong bayan kaysa yung pamilya niya. To me, that is the real Filipino value. May pagmamahal. Bayan muna bago pamilya. Yan ang nakita ko kay Senator Amy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tate ang natagaan og sin ug mag-atop na ni karon. Nembak pun panglang kata. Karon humanagid ang atop sa balay ni tatay. So napulihan na tong mga daot ni nga yero. Ako nagpasalamat sa unang-una. Ako nagpasalamat sa Ginoo kay wala ang Ginoo, wala sadta. Salamat sa Ginoo. Ug nagpasalamat sad ko sa nag-sponsor na aning sin na kining akong balay 20 anyos na ni kapin. So naamay nag-sponsor. So karon di na ko ulanan ani kay katuloan naman ni. Salamat sa nag-sponsor.
Salamat. Pila na dito imong edad? 64 na. Ay, 64 na. So, salamat kayo, tay. Salamat. Oo. So, 20 na katuig bago pa